Nga atong pagkatunan mao ang ginatawag nga indwelling of God, the Holy Spirit. No? Nga siyempre knowing this nga kita nga mga tawag karon nga Christians, believer of the Lord Jesus Christ. No? Gipuy-an jud o kung gipuy-an sang balaan nga espiritu. Maggusto ka man sa dili, mao nang pamatuod din na nga ang God the Holy Spirit nag-indwell in every believer. Pero sa atong pagtuon mag-pray sa ta, no? Check sa atong kagalingon, if na something to confess as needed. Tapos pasalamat sa Ginoo as in everything, give thanks unto the Lord. Pagkauman na voice out na ko ang group prayer. Sige, let's pray. Sa imo blaan nga man, salamat Ginoo sa panahon, salamat Ginoo sa pagtigom sa amo dinhi by and it's everyone's choice Ginoo, growing in grace and in the lives of the Lord Jesus Christ. Sa pagpadayon God Father sa among spiritual growth of knowing Ginoo, having confidence, assurance Ginoo sa mga pagtulunan hangtod sa eternity. Nandigan po kami sa teaching ministry kag confirmation of God the Holy Spirit sa pagtuon sa mga pulong kag Ginoo giving us spiritual understanding sa mga pagtulunan nga sa pagpadayon yun nga sa kalikunan. Sa imong grasya sa imong pamagi nanangot ang ginapasalamatan tanan sa imong ginasalig pinagis kalan Jesus Christ. Amen. Okay. So nahibalaan naton nga kita nga mga believers indwelt yun permi sang God the Holy Spirit. Indwelt. Makita nato ni sa 1 Corinthians chapter 3 verse 16. Tanong sa nako sa akon nga Bible po din ana po rin sa kwan sa Cebuano kay kung sa English pa sa King James, know ye not that you are the temple of God? So temple jud ka sang Dios, temple of God, and that the Spirit of God dwelleth in you. So nagapuyo jud ang balaang nga espiritu sa atoa. So kung atong i-recognize nga templo sa Old Testament, no? Kay mao po ni kay sa Old Testament na templo. Pagabot din sa Christians, sa Christianity, no, nga asa nga introduce din ni Paul, no, sa iyang mga sinulat 1 Corinthians chapter 3 verse 16. Nga we are the temple of God. So comparing sa Old Testament nga templo gyapon nga naa ang presence sa Dios, pero dinhi that the Spirit of God dwells in you. So sa templo nagpuyo din na ang balaan nagpuyo sa tuwa ang balaan nga espiritu, no. Kay una nga butang nga mga itabo nga pagbilib kay Jesus Christ, ang Holy Spirit maodyod ang una nga ma-anticipate naton nga mahimong at templo jud kita sang balaan nga espiritu. Nagkatanaw lang ko din nga sa templo nga bisan pa sa time ni Paul, pagsulat niya sa 1 Corinthians chapter 3 verse 16, mga 55 AD, no, somewhere din na mga 55 AD, ang templo sa Israelites wala pa nadaot. Kay ngano man, kay naguba ang templo sa mga Israelites katong 70 AD. No? So dinhi nato makita nga 70 AD, wala. 70 AD naguba ang templo. Ang naguba sa templo sang Israelites sa ana nga panahon si General Titus, no? Flavius, no? Ang naguba sang templo. Kay kana siya part siya sang ginatawag nga fifth cycle of discipline sa Israel. Fifth cycle of discipline tungod kay ginreject nila si Jesus as their Messiah. Munang nahitabo. So gidisiplina sila nga kumbaga pa na napadaplin ang plano sa Dios para sa Israelites. Kaya remember nga ang ginhatag sa ilang nga grasya from 30 AD to 70 AD, 40 years nga dapat may chance pa sila sa pagdawat nga si Jesus mahimo nilang Kristo o mahimo nilang Misayas, pero wala jud sila nito nga si Jesus ilang Mesiyas. Mao na nga sa fifth cycle of discipline sa mga Israelites, mao ni nitabo sang 70 AD. Now, concerning diri sa kay
sa 1 Corinthians chapter 3 verse 16. Naapagyapon ang templo sa mga Israelites, pero ang mga Christians naa na ang bala nga espiritu nga kita templo sang Dios. Ginatawag po ni siya nga Shekinah glory, nga the presence of God. Kaysa templo sa Old Testament, kung tanaw nimo, wala na ako na drawing din ni kaniday. Nga sa Old Testament may 3 kabahin ng templo. Siyempre na Holy of Holies, na inner court kag na outer court. So dinhi sa Holy of Holies naa din na ang clouds. Kani siya clouds. Buto sabot nga na ang presence ang Dios. Mao na sa tuwa as the temple of God, nga ang Holy Spirit nga nagpuyo sa tuwa, mao ni ron ang templo. Nga templo as a whole, no? Nga ang Holy Spirit naa sa atong human spirit, nang testifying that we are the children of God. Siyempre na po yung ginatawag nga inner court ang atong nga soul, kag ang body is the outer court. So mao nang comparison din sa templo, nga ang atong lawas is the temple of God. Now, isa po ni ani. Dinhi sa 1 Corinthians chapter 6 verse 19 to 20. Or do you not know that your body is the temple of the Holy Spirit? Ang ginapresent ni Paul din nga ang Holy Spirit yun, mao ang presence din is nga ginatawag nga temple ang ato nga nga lawas. So considering nga 3 kabahin, nga bisan pa tuloy siya kabahin, inner Holy of Holies, inner outer court, nga nagakompose siya ginatawag nga your temple is your body is the temple, considering ni nga tanan nga iyahasang Diyos. Pero ang Holy Spirit naa sa atong human spirit. Mo na nga bisan pa nakitay Holy Spirit nga our body is the temple of God, and yet ang aton nga body, ang aton nga lawas mismo, ang body nato naigyapon siya ginatawag nga old sin nature. Kaya lang ang advantage lang sa tuwa nga mga Christians kay nga we are not slave to sin. Dili kita ulipon sa sala sa old sin nature. Kaya ang gahom sang old sin nature na-crucify na dito kay Jesus Christ. Unlike sa mga unbelievers nga wala sila'y Holy Spirit, wala sila'y inactive or wala sila'y human spirit, so ang naa sa ila is body and soul lang. O sa body nila naa ang old sin nature. So ang ilang ginahimo permi naa permi operated permi sa old sin nature. Wala sila choice. Nga pare sa tuwa nga dapat we are not slave to sin. We are dead to sin. So muna nga nakita choice, either nga yielded to the body nga sa old sin nature or yielded to God the Holy Spirit nga naa sa ato ang natawag nga human spirit, no? Who is in you, whom you have from God, and that you are not your own. So dili na kita atuwa, we are of God na. Kay gipalit na kita with a price, therefore glorify God in your body. Gipalit na kita ni Jesus Christ sa slave market of sin. So kung tanaw nato ng slavery sa ilaha, kanang ang mga slave din ha, wala yun na sila'y authority sa ilang kaugalingon. So kung na kita comparing nga sa slave market of sin, wala kita choice. Ulipon yun permi sa sala. Pero gipalit na kita, pinaagi kang Jesus Christ by believing lang nga gipalit na kita, so we are free from the power of sin. Mo na may tabo sa ato. So makalingkawas na kita sa pagkaulipon sa sala. So isa ni siya sa ginatawag nga ministry sang balaang nga espiritu, ang ginatawag nga indwelling of God the Holy Spirit. Kaya nga naman, kay isa pod ka ministry sang balaang nga espiritu ang regeneration. Ang feeling of God the Holy Spirit.
So mo nang ministry sang balang espiritu. Makita po naton dire ang kwan, regeneration, baptism of the Holy Spirit. No? Mo nang ministry sang balang espiritu. So sa atong ginaton-an karon ginatawag nga indwelling of God the Holy Spirit, nga ang Holy Spirit naa sa atoa. So ang kada tumuloo naa joy indwelling sang God the Holy Spirit. Kay mao jud ni ang pamatuod sa unsa man nga pamaagi nga mao jud na ang mahitabo sa mga magtotoo o kung sa ginatawag nga tinuod nga Christian. Kay ngano man, kay mo nang ginasulti ni Pablo nga indicative mo, tinuod jud na siya. So dili sa ato ang pagdetermine nga dapat nga unsa man kanang nagalutaw ka sa hangin or something nga murag gikurog ka nga mao na ang Holy Spirit. No, dili. Mao jud nang mahitabo once ka mag-believe kay Jesus Christ, your body is the temple of God the Holy Spirit, indwelt ka by God the Holy Spirit. Isa ka pamatuod ani nga walay tumuloo, walay Christian nga tinuod nga sa pagtuo nga si Jesus Christ is God. Tapos gibayran niya atong mga sala dito si babaw sa cross, namatay sa unod ug nabanaw sa katulong adlaw, likayab sa langit ug naas to ang kamot sa Dios nga Amahan. Walay Christian nga saa na nga pagtuo nga mapuy-an og demons. Walay kung nasulti nga mga pamulong nga demon possess. Wala. Kay tungod nga naa ang Holy Spirit at the same time naa ang God the Father o si Jesus Christ nga God the Son. Mao nang pamatuod din na. Mao na nga delikado kayo sa isa ka grupo nga tawag ko no quote in quote nga Christian, pero once nga man ay ginademon possess, questionable na. Kay greater is he that is in you than the ruler of this, than the prince of this world. Walay makadaog sa imo. Mao na nga sa pagtuon of growing in grace and in the knowledge of the Lord Jesus Christ, no, dapat ma-equip og knowing unsa ang pagkinabuhi sa ginatawag nga Christianity, nga sa kaligunan nga we are of God, no? So isa pa ni ka tinutuyo by purpose nga ang indwelling of God the Holy Spirit, nga subong nga kita is the temple, no, of God the Holy Spirit, nga in every believer nga sa ana nga pamagi nga mao ang pagpuyo pod ang indwelling pod ni Jesus Christ o ang indwelling of God the Father. Put ipasabot niya ni nga sa ilang ginatawag omnipresence, dili na jud maghamulag ang God the Father, ang God the Son o God the Holy Spirit, no. Pero isa lang kabayan kung tanaw naton historically, una jud na indwell ang God the Holy Spirit sa mga magtotoo, then maupod ang pagsulod o kung pag-indwell pod ni Jesus Christ o God the Father. Kay kung tanaw nimo halimbawa sa considering sa Acts chapter 2, una ang Holy Spirit nga nag-indwell sa ila ni Peter. Kag maupod bisan sa kay Paul ang indwelling sang God the Holy Spirit. Kag maupod ang indwelling ni Jesus Christ o kung matultin na to nga pag-abide sang God the Father pod sa mga magtotoo. Halimbawa kaning sa John chapter 14 verse 23. Nag-iskot nga Jesus answered and said unto him, no, bisan pa kanin siya masulti na to nga mga sa messianic nga pagtuo, mga messianic believer. But pasabot nga messianic believer, dili pa Christian, pero believer na. So nagpasabot pastor na ang Holy Spirit karon wala siya sa heaven kundi naa siya diri sa earth. Parang ganon. Ang Holy Spirit wala sa heaven? Wala sa heaven. It's because naa siya sa mga believer karon. Now, only the Father and the Son ang naa karon sa heaven. Murag transcendent kag kuana sa immanent mao po ni. Sa ilang omnipresence,
kung naa siya sa mga believers nga wala siya sa ama po ni ginasit na ako kung paano ang tawag ni pag-establish upon something of knowing God ani nga bisan pa nga naa siya sa tuwa nga siya is nga ang God the Holy Spirit is omnipresence nagyapon siya at the same time sa heaven meaning to say nga covered niya ang tanan no matter what naa siya sa tanan pero dili po siya ma-hold sang tanan ngayon in other words nga kung naa siya sa imo wala siya sa heaven no dili po kay siya is omnipresence sa to pa Sa karon ba separation sa dili ang ano man gud ron is ang work ba yung point na ko kasi yung God the Father, God the Holy Spirit ug God the Son through this distinct personality man. Tama like ka na. Tulo sila tinud pero mayroon silang individual na personality at mayroon sila ding kahit God sila mayroon silang sarili-sarili nila na kung sa trabaho pa na job description mayroon di ba so natapos na si Christ sa kanyang mission tama ngayon sabi niya na pupunta ang balaang spirit i-wait ninyo dumating naman tapos yun naman ang nangyari sa mga believer magiging sealed sila sa Holy Spirit ibig sabihin kung sealed kid siya pastor ibig sabihin nandyan na yun sa atin yung point ko ngayon ang nanahan karon nga panahon sa iglesia is ang Holy Spirit. Ang naga-work Ang naga-work karon Holy Spirit. Naman na. Pero magawa pa rin niya yung nandun siya sa heaven kasi God man din siya. Omnipresence. Magawa niya ang lahat kung anong gagawin niya. Pero magiging ang trabaho man gud sa Holy Spirit karon is mag-seal gyud sa mga believer. Tama, diba? Tama. Kanang ginatawag nila nga kanang theocentric nga panahon sa Old Testament sa Gentile nga time tapos ang Christocentric nga time sa panahon ni Jesus Christ theocentric Christocentric ang sa ginatawag nga pagdiagram mao ni kon dinhi ang ginatawag nga Gentile tapos nag-roll din halimbawa sa times ng Israelites pwede tayo i-divide na kag sa times ng Israelites ginatawag na siya nga theocentric ang God yun ang nagakuan ang God the Father ang nag-roll din na rule siya God itself tapos sa ginatawag nga hypostatic union ni Jesus Christ din mao ning centrocentric sa time ni Jesus Christ halimbawa makonsider naton Matthew, Mark, Luke andyan no Christocentric ng mga pamulong. Now, pag-abot na rin karon sa sa ginatawag nga Church Age o kung intercalated age o kung Christians kani siya mao ang God the Holy Spirit. Pneumacentric kung sa mga pamulong nga naa ang presence ng Holy Spirit in every believer. Pero bisan paluwas ana nagyapon ang presence ni Jesus Christ ang God the Father. Now, pag rapture ang mga Christians nga asa sealed by God the Holy Spirit, indwelt by God the Holy Spirit. So mawala na. Mao na nga ang tribulation gubot kain siya. Kisa na po dira sa tribulation pastor wala zero. Wow. Mao na nga kumbaga sila na lang. But ang tao na lang. Tao na lang. Mao na nga pasagad din si Satan na siya man ang mag-rule. Pasagad na siya kay wala na sang may kumbaga mag-control o something nga mag-dominate sa iya sa tribulation. Amo na pasagad siya din within 7 years. Na siya kumbaga pa si Satan mag-rule din na. Pagbalik niya, Christocentric na po. Pagbalik din si Jesus Christ na po dire sa millennium. Christocentric na po. Ang King of Kings, kay He is the King of Kings and the Lord of Wala Lords. na indwelling na po dira. Now, mao nang kuyaw.
kay siyempre makasulti ko nga walay indwelling pero naay feeling sa Holy Spirit, naay feeling. Wala balik gyapon tong sa una, pero kung unsa lang Oh. mobalik tong sa theocentric sa una, Oh, kung unsa nga lang sa ang una. iya nga purpose, mao lang to. Di na ang ginatawag nga endowment nga mosulod ang Holy Spirit nga something by purpose sa Dios nga pamagi pag humani ana mo hawa ang Holy Spirit. Mo nang dagan din sa millennium. Baliduha sila ang magkuana. Ang Holy Spirit o Christocentric ang mag-work. Nagyapon Oo, ang ma- diba? Parang ah, na combination na. Makasulti ta ana tungod kay si Jesus Christ mao ang King of Kings eh. Siya ang mag-rule eh, sa millennium. So comparing sa Holy Spirit nga pamagi para sa ang mahitabo siya para sa dinhi sa Gentile kag sa part gyapon sa Israel nga endowment, no, nga maga-work siya dili sa ginatawag nga indwelling kundi endowment. Lahi siya sa feeling, Pastor? O La- endowment? Lahi siya ang feeling sa indwelling o sa endowment. Endowment. So mag-contrast ang endowment kay mosulod ang Holy Spirit pero mohawa. Hawa. Sulod siya tapos mohawa Holy Spirit. Kay sa indwelling, Indwelling, sulod lang. Pasulod. Moabide jud siya. Pasulod. Naa jud ang Holy Spirit indwelt. Ang feeling, Ang feeling mao ni ang function sa Holy Spirit. di ba karon mangyapon ta indwelling og feeling, di Oh, ba? indwelling o og indwelling og feeling. indwelling og feeling mao ni sa ato nga Christians. Oh. Buot pasabot nga kung yielded ka to God the Holy Spirit, nan you are filled by God the Holy Spirit. Ang indwelling dili ni siya operational pero nagapuyo ni siya permanently. So kani siya dinhi kita naga-operate sa atong Christian life sa feeling of God the Holy Spirit. So, pag-abot sa millennium, hukam nga mag-feeling siya nga wala indwelling. Sama gyapon rin sa theocentric sa Gentile kag part sa Israel. Diri endowment man ning ilaha. Di ba yung feeling mo man yung the fruit of the Holy Spirit? Kung nag-function ka. Now, dinhi naa ang feeling sa ilaha once nga mo function sila sa ilahang unsa matawag nato nga alimbawa lang nga kung mosulod ang Holy Spirit sa ilaha feeling sila by God the Holy Spirit. Pero pag hindi mosulod ang Holy Spirit sa ilaha walay feeling. Pero sa toa indwell kita sa Holy Spirit permanente bisan dili ka filled by God the Holy Spirit indwelt gihapon ka sang Holy Spirit. Ibig sabihin, Pastor, ang endowment plus feeling. Endowment and feeling. Indwelling and feeling. Pag-abot sa millennium, endowment kag feeling. and feeling. So sa to pa kay isa ka consideration nga ang millennium part gihapon sa sang Israel nga pamagi. So kung unsa ang naa dinhi sa Israel mao po na dinhi ang may tabo sa millennium. Ang pagpadalagan lang siguro, Pastor, pero not the same person. Iba na Person nga. personality. Yung sa millennium. Ang tao Yeah. mismo din Iba na, siyempre iba na. kay nangamatay naman ni sila. Nangamatay na gani. Di ba? So karon kay halimbawa karon sa diri sa mga Israelites sa Old Testament nangamatay sila pero pagbanaw sa ila dili na sila in person nga kuan kanang mortal kanang kuan na sila kanang dili na sila literally nga in physical mga tao. Ulit. Ibig sabihin yung sa Israel dira nga mga tao nga nangamatay sa theocentric mabanhaw sila sa millennium. Sa second coming ni Jesus Christ. Sa second coming ni Jesus Christ. Ang tanan ng Kaya mga pala na kasi mayroong dumating na ano sa ako aba nga mag ano diyan si David
Hindi ko lang na si David dyan ang isa sa kasi Christ sa whole universe siya. Pero yang sa New Israel, New Jerusalem, mubalik o lingkod si David. yun lang ang hindi ko lang nakuha yung niya, pastor ba? Ang senaryo. Senaryo niya si man din yun. Pero parang ko parang hindi ko narinig. Sabi ko, parang hindi ko narinig yan kay pastor na mayroong magbalik siya na mag-rule. Kasi parang naundang manggod ang di ba si David 40 manggod na siyang noon kaayo siya sa iyang panahon ba? Noon kaayo siya sa iyang panahon pagdala niya, the way siya nga mag sa Ginoo, ana ba? And then na-mention niya doon na murul ulit si David. Ana nga time, inko how ka mag-rule siya kung hindi siya mabubuhay? Yun pala. Mabuhay pala dyan siya. Mabuhay tanan din nga tao. Sa Old Testament. Sa second coming ni Jesus Christ. Kaya akala ko doon sa Great White Throne, pastor. No, dili. Ang dili tanan sa Great White Throne Judgment, tanan nga mga unbelievers, gikan mga dan, mao ning mabuhi din Unbeliever na. mga unbelievers. Plus, mga unbelievers po sa millennium. Sa makabot. Mao nang sa Great White Throne Judgment. Ang i-judge din na. So, ang ma-judge lang din ang maapilay lang din nga mga tumuloo, ang dinhi lang sa millennium ng mga tumuloo. Kaya ang pagkaibalo ko, pwede ko magunit, pastor? Ang pagkaibalo ko diri sa rapture, ang believer lang sa church age, mo to'y unahon lang ni siya nga banhawon, no? Kay, ang katong wala namatay, ilisan man diretso. Mo nang sa rapture. Ang hindi namatay, musulod sa tribulation. Sa rapture, hindi yung believer lang, believer yung lang ako ang but pasabot. Wala ko sa kansa. Believer ba? Sa church age ba? Sa rapture. Tanan nga believers nga nangamatay. Sige daw. Tama. Tama na. Tama. Tanan nga mga believers, patay man or hindi sa church age. Saka. O rapture. Saka. Ang unbelievers mamusulod sa tribulation. Yung point ko doon, sa second coming pala, bababa. Kasama na yung dito, yung mga believer. Mga so Christians, itong believer pala dire, kaning believer pala gikan sa theocentric, mabana mo kuan dai sila mo dai sila kang Kristo dai gihapon. Ibanaw na sila din sa second coming ni. Kaya pala kay sabi ko paano siya magrulog hindi siya mabuhi. Pero lang ko kay balo kon murol siya sa murol siya, pastor. Mayroon din siyang ginano nga murol siya kasi si Christ na whole naman, pero parang binigyan niya ng isa pang si David. Nga murol as king. Hindi lang kay siya na basta ka mayroon kasi part yun ba? Nagihan ko lang kung asa sa banda nga part ba. Isa po nakakuan sa ako nga part no sa pagkilala. Pero mabuhi ang tanan nga mga matay sa Old Testament ng mga believers. So mag-enjoy talaga sila. Mag-enjoy sila sa millennium talaga yung mga believer nga nagatuo kang Kristo gyud sa God. May enjoy nila. Dire sa Old Testament? Oo, yung sa millennium. Sa millennium. Oo. So tanan nga mga believers sa Old Testament kag mga Christians. Yes. Kay samtang na rewarding din ginatawag nga bema seat judgment or the judgment seat of Christ sa mga Christians pag rapture mo appeal man na kita sa second coming ni Jesus Christ. Pero immortal gyapon sila, pastor, dili. Sa yung nabubuhay diyan gikan sa theocentric na believer. Resurrected body. Resurrected body. Resurrected. Kasi hindi man yan bago sa kanila yung mga resurrected body kay daghang gyapon nga buhi ganit sila. Parang don't be surprising. Hindi surprise sila. Kuan sila, pastor, yung point ko doon, hindi na sila mamatay. Dili resuscitation. Dili. Di ba yung privilege din natin? Pag human na to sa Pima set judgment, di ba, immortal na kita, makalusot-lusot resurrected body na. Resurrected body. So yung sa time din nila ni Adan, kasi alam ko yan, makikita natin si Adan diyan, makikita natin diyan yung si Moises. Di ba, pastor? Sa millennium. Totoo yun sa millennium. Di ba, makikita ko yung mga nababasa natin sa Biblia ng mga characters, nga believer. Makikita ko yun. Grabe ang assurance, no? Kanang yung point ko doon, pag abot niya dira sa kang Kristo, sa millennium? Sa millennium, hindi sila muling mamamatay.
Dili na. Buhay na sila. Oh, resurrected body. Part sila sa Ma-enjoy first day resurrection. nila. Ma-enjoy day nila. Part sila sa resurrection. Sa first resurrection, phase 3. Tulo ka bahin. Oo, sa earth pa lang daan ma-enjoy. Kaya siguro yung mga sa mga kaya siguro yun ang mga picture nila siguro, Pastor. Ambot lang siyempre ila doctrines na. Pero may posibilidad kung ganyan. Kaya lang hindi lang masyado klaro. Hindi kagaya sa atin ba na id lang siya ba? Nga the way nga The way mag-interpret. Oo. Manong gawas. Okay. So mo nang may tabo. So nakadto ta sa dina nga bahin sa endowment, indwelling kag feelings sang Holy Spirit, no. Manang sitwasyon. Siyempre ang point lang din nga sa pagtuon sa dagan. Siyempre question and answer ana. Dawi nga na-develop sa imong doctrines, believing understanding o ana. So munang dagan nga kaabot kita din nga mga pamaagi. Pero sa aton nga hitabo, walay temple na karon sa Israel. Wala na. Na kuha na siya. Nadaot na siya katong 70 AD. So mao na nga naputol ang programa sa Dios, mao na nga ginatawag nga Christianity, the mystery doctrine bahin sa Christianity. So giniset aside sa Dios ang iyang plano sa Israel sa pagkakaron. Pero magapadayon siya pag rapture sang karon nga panahon nga mga Christians, magpadayon ang 7 years nga nahabilin nga covenant sa Dios sa Israel. 7 years na covenant. Okay. So, bisang magkinaunsa, walay temple karon sa Israel. Sa unsa man og pamagi. Pero, sa presence ng Christianity, na ay ginatawag nga sagrado nga temple, pero dili siya building nga literal nga temple. Kay our body is the temple of the living God. No, not morning confirmation ni Paul para kaning gikuha nato sa 1 Corinthians chapter 3 verse 16. Know ye not that you are the temple of God? Wala pa mo kay balo. So na information si Paul nga confirming jud, nga tinuod jud nga you are the temple of God. The moment nga nag-believe ka kay Jesus Christ, and that the Spirit of God dwelleth in you. So mo nang mga pag-ihibalo jud nga dapat in learning, nurturing ang stand about sa ginatawag nga Christianity. Kay ang ginatawag pud ining Shekinah glory nga indwelling of God the Father kag the indwelling of Jesus Christ ginatawag nga Shekinah glory kay mao pud ni gyapon sa Old Testament. Kaya lang hindi mo makita si Jesus nga pangalan dito sa Old Testament. Kay ang Jesus Isos is Greek eh. So naa sa New Testament ang pagportray ni ani sa ginatawag nga Shekinah glory nga sa Old Testament. Para sa ano the presence of God nga naay clouds sa Holy of Holies. Sa tuwa pa, kung wala ang clouds sa Holy of Holies, wala ang presensya sa Diyos. Pero naadyo ni ang ginatawag nga the presence of God. Nga mao si Jesus Christ. Well, kung tanaw dyan natin ang pangalan ni Jesus Christ, siyempre, Yeshua. Mao ang pangalan ni Jesus Christ sa Hebrew. Nga Iso sa Greek, Jesus sa English. Isos sa Greek. Okay, siyempre, ngano nga Shekinah glory, mao ang indwelling ni Jesus Christ. Samantala, ang ngalan nga Jesus is naalang sa New Testament. Pero wala lang po malitok din ha, kay siyempre, ngalan nga Jesus nga Shekinah glory nga indwelling of Jesus Christ. Kay wala pa ang iyang ginatawag nga appearance as Jesus
Ako magtanaw kita nga Jesus, literal kayo nga naayod ang iyang presence. Pero mo nang sabot nga si kinaglory the indwelling of Jesus Christ. Siyempre si Jesus as the second person of the Godhead, naa na siya ang iyang presensya as God sa Old Testament. Naa na siya. So, siyempre makita natin din nga sa Exodus 40:35, and Moses was not able to enter in the tent of the congregation because the cloud abode, mo ning si kinaglory, siya ka their own, and the glory of the Lord filled the temple. So ang presence ng clouds, ang iyang abiding siya ka the Shekinah glory, mo na nga ang nahitabo nga the glory of God filled the temple. No, sa to pa, as we are indwelt by God the Holy Spirit, at the same time of God the Son, si Jesus Christ ang God the Father, we are presenting God sa atong kinabuhi. So diri sa aton nga panahon karon ginatawag nga Church Age, walay sagradong nga building nga yara karon sa Israel, wala. And we are the temple of God. So kita nga ginatawag nga murag booking temple kita ba sa Dios kay kada Christian nga tinuod na ang presence ng Holy Spirit. So isa ka point din ang God the Holy Spirit naghimo siya og sagrado nga temple sa ginatawag naton nga our body is the temple of God. Tungod sa indwelling para po sa pag-allow o kon sa buti pasabot nga sa indwelling of God the Son and God the Father. Kaya ang confirmation niya ni siyempre sa Acts chapter 2, una ang indwelling din namo. Ang the promise of God mao ang balaan nga Espiritu. So kung nauna ang indwelling sa Holy Spirit, bisan pa the sealing of God the Holy Spirit, wala pa ang God the Father o ang God the Son. So mao nang purpose sa indwelling of God the Holy Spirit, sa indwelling po ni sang God the Son nga si Jesus Christ o God the Father. So ang indwelling of God the Holy Spirit, isa po ni kapagpadayag nga mga pamulong. Kani pamulong lang nga we are called the royal family of God. The royal family of God. Siyempre pangutana, wala di ay royal family of God sa unang panahon. The royal family of God. Ha? Mga pulong na lang. Mga terminologies na lang. Sa karon nga panahon. Actually, sa una wala may eroplano. Sa unang panahon. Karon lang man na ano ang eroplano. Di ba, Pastor? Isa po na. Di ba? Mga pamulong. So kung tanaw nimo ang Old Testament, dili mo siya pwedeng ma-compare ang mga situation kasi layo na jud kaayo. Mga technology. Oo. Para sa Wala karon. computer sa una eh. Sa atong panahon karon lang po tayo. Karon lang man po. Lately. Diba? Mag-communicate ka dali na lang. Di ka na maka long distance nga telephone ka. Makato ka pa sa ato aron PLDT o unsa ba? Wala instant noodle sa una kay kinahanglan magluto jud. Di ba? So diga tinuod man, hindi mo siya pwede. Abigin na kon instant noodle kana diretso na kaon. Lutoon pa. Initon lang. Initon pa day. Kay instant to. Kay instant siya nga noodle. Refrigerator right sa una, wala man sa panahon sa una. Karon iba man. Okay. Diba? So, mao ni dira kadto taron sa ginatawag nga senaryo nga naa sa millennium. Motong sulti ganiha sa imo nga all believers are filled with the Holy Spirit, but no millennial believer is indwelt with the Holy Spirit. Now, isa lang ka point ani. Kaya siyempre ang ikot ni Peter sa Acts chapter 2 kaning Joel chapter 2 verse 28 to 32. O kana, Pastor? Nga ang point na rin nga ang Holy Spirit will pour out, no, that I will pour out my spirit in all flesh. Joel 2:28. Nga mag-prophesy sila. Sige na, and Pastor. dreams. Joel, yun ang isa sa mga ano. Morning quote nga, this is that nga sulti ni Peter sa Acts chapter 2.
nga isa lang din nga ginasulti nga sa millennium walay indwelling sang God the Holy Spirit pero naay feeling. So pras gyapon kaniya God nga sa Old Testament nga sa ginatawag nga theocentric walay indwelling pero naay feeling. Mura sa kuno ko sa kalibo ba ko ang kalibo ka sa Joel. Joel 2:28. Sa Daniel na hindi kasi isa yan sa mga Kag ang pamatuod din na Jod, wala joy indwelling sang Holy Spirit sa Old Testament. Sa panahon sang Gentile, sa panahon ni Adam. Kag bisan pa Gentile sa panahon ba ni Noah? O kung halin sa kay Abram. Somewhere din na in between kay Abram. Kag tapos na himong Abraham. 2:28. Maong Gentile nga time. Kay naala na distinguish sa mga distinguish sa So ibig sabihin pastor, sa new millennium pa ni. mao millennium na ang kay Joel. Mao nang sulti ni Peter, this is that sa Acts chapter 2. Pero may nabasa lang gid ko pastor ba. Yun pa rin. Anong yun yung pa rin? founder pa rin diyan. I see. Hindi na ako mag-mention. Na isa yan sa mga nila na prophetess ba ang tanaw nila sa iyahan no? Sakay. Yung nga. Prophetess gani. Abi ko kay Joel ba? Yun kasi ito yung isang ginakunan nila na bersikulo pastor. See. Kasi may nagtatanong na how come na may babae na founder na prophetess. Kasi ito nila na nga daughters will prophesy. Sons and daughters. Kaya nga sabi ko nga, bakit ito yung kinuha nila? Sabi ko, kung nagkuha sila na prophetess man ang babae, bakit wala akong makikita na pastura sa ilahan? Bakit puro lalaki? Sila? I see. Yun ang point ko. Nganong yung founder nagiging prophetess na babae, kung ganun man yun na ang teaching, bakit walang nag-stand na babae Na pastor. So naay double nga pagsabot sa interpretation. Kasi ito yung ganun, your sons and daughters will prophesy. Will prophesy. Prophecy. Prophecy. Di ba yung sabi Shall niya? prophesy. So, ang ginaingon ko, parang ang situation niya, kasi may nababasa ako na year 1800 century, mga ganyan. Di ba church age pa yan na year, pastor? Alin daw kwan? No. Tama, no? Alin daw 30 AD. 30 AD niya, 18 naman. Kung ang conversion ni Paul sa Acts chapter 9, 30 AD. 70 AD, marag dira pa gani, 68, ang mga anak, no? Ang si Paul, dira pa banda. So, nabilong pa siya sa church age believer, di ba? Sa church age pa siya, no? Di ba? Mo pa na paglihok sa mga kasimbahanan, butan na to. So, feeling of the Holy Spirit, indwelling of the Holy Spirit, na tanan dira. So, yun ang naisip ko, how come, ito yung isa sa mga nila. Dahil ginatawag sila nga double entry nga understanding. Nga kung ang pastor nila is lalaki, kay maupuda sa tuwa, tungkol kay kana siya is masculine. Tapos nag-prophesy sila, nag-consider sila nga prophetess. Siyempre, kay may daughters man, gin-consider po nila nga, considering nga eksakto siya, kay may prophetess sa Bible. So, gi-apply nila tanan, at the same time, sa church age. Tapos, paano siya mag-prophesy, pastor, kung ang millennium, na-prophesy na? Kasi kung ang Juda i-prophesy. Namikot sila og prophesy sa dito magyapon sa gi-prophesy na ni Jan. Human na tanan. Muna Bebe, ano ni sa pastor be? Sa millennium, unsa pa may i-prophesy nila nga na-prophesy naman. Katumanan naman sa propesya. Nga kaning sa kay Joel. Kung naapay sons and daughters diyan na mag-prophesy. Kisiun na lang daw ang Biblia, pastor, kung ang anak naman lang daw. Dili oy. Hindi ba dahil? Di sa totoo man? Tama na. Kung mag-prophesy ang sons and daughters sa panahon sa millennium, nga katumanan na gani siya sa propesya.
So ang buti pasabot din na wala ta kabalo kung unsa ilang i-prophesy Oo. nga Nasulat naman tanan. kay Joel nimo sa Old Testament. Oo. Tapos siya prophesy nga kung kana siya na nahitabo ang Joel dinhi sa millennium. Oo. Tapos karon ang halimbawa the book of Revelation o unsa na prophesy naman ni tanan. Oo, naprophesy na na. Ano pangutana unsa nga prophesy? So unsa ba kanang i-prophesy niyang eternity? Yung gani pastor. O, So kung nahitabo, diri si Joel pastor, di ba? oh, Diri si sa Joel. Old Testament. Diri pa si Joel. Sa Israel. Nag-ingon siya, nagsulat siya nga magprophesy. Unsa ba iyang ginamin nga diri sa Millennium. church age, diri si John. Ni final naman gyud siya propesya. Si Jan. Di John the Beloved, pagsulat sa libro. Di ba Oh. diri pa di ba sa church age man pud chikuan before siya wala pa may millennial, di ba? Dira pod. Maybe possible siguro nga si Joel ug ang diri, yun ang ginamin niya nga naapay something i-prophesy kay wala pa man nasulat ang Revelation. Wala na pastor me. Siyempre naandi si Jan. 96 AD. Sige So, daw. kanang ginaprophesy ni Jan, mga mahitabuay na siya nga kami nga mga mahitabo events. Manang ginakuha ni Jan. Amo na mga mahitabo. Pati sa millennium ug sa Great White Throne, di ba? Now. Sige. Anak, prophesy. Sige na pastor, sige pastor. Now, Si si Joel din unsa iyang gi-prophesy? kay naa man siya sa Old Testament, Oh. nga mahitabo na sa diri sa millennium. Nga mahitabo. Nga So milukso siya. nga dala siya mahitabo. Ang kuyaw lang din siyempre kung tanaw nato ni another na po nga pag-search nga your sons and your daughters shall prophesy. Nga i-pour out niya ang Holy Spirit. Siyempre ang gikan sa tribulation ng mga believers, i-pour out yung Holy Spirit mo. Di na sa ilaha. Pagkatapos ang sons and daughters mag-prophesy. Unsay i-prophesy? Ano sa ilang i-prophesy? Yun. Kay na prophesy naman din sa na-prophesy naman din sa the book of Revelation. Halimbawa sa ginasulti nimo nga si John the Beloved. Unsa ilang i-prophesy nga naa sila din mo nang puwente na. Tapos ang ginaisip pa So, pastor, mas okay pa gani ang Malakay pastor. Kung tingnan mo yung Malakay, may sa millennium din yan nangyari. Di ba mayroon siyang portion diyan sa last part niya. Magod si Kuan. Kaso lang kaning si Malakay manggod, Kuan ra gyud na siya kaayo sa tithes. Joel 2:28. Pero yung Malakay hindi nila nakita nga parang may pagkaano din siya, revelation. Sikat na si Malakay sa 10%. So ang ginatawag po na kundi si Joel. The day of the Lord, pastor. Sa chapter 4. The day of the Lord, the day of judgment. Mura man gud og ginatan-aw man gud nila po nga pastor, nga dawaton nila si Kristo as their Messiah. Kung titingtingnan mo, ang pagkasulat nila, parang sinasabi nila na dumating yung time na pareha ni David, tatanggapin nila. Kayo kadili man gitanggap pastor. Diba yung ingon nato na kung tinanggap lang ng Israel yung si Christ, wala ngayon, wala tayo ngayon. Diretso na, walay Diretso Christian. na. Walay Christian. Kasi mystery ito. Diba tama man siya, pastor? Tama siya. So ibig sabihin, itong si Joel na ito, itong Malakay na yun, thinking nila na walay mystery. Walay Christian. Walay Christian. Kay wala mo na yung itawag nga mystery ang Christianity. Kay wala gin prophesy sa Old Testament nga naay Christianity. Kaya nag-iisip nila, natanggapin nila si Christ as their Messiah sa sila nga teaching. Karon kay wala man, gi-reject man. Tapos at the same time, ang gina-proclaim nila ang plano sa Diyos sa Israel, Diyos mismo lang. Karon kay gi-reject man. Karon kay gi-reject. Wala nila So gidawat. parang sinasabi So na itong gin-intercalate, gipasok nga dapat wala na siya. Gin-intercalate na siya. So gibutangan sa Diyos nga mao ni. Diba? Church age. Ipasok. So ang story. Gisingit lang, gisingit. Ginputol sa Diyos
na ang tribulation, mulatay ka lang din na. Oh. So Oh, ibig pag wala- sabihin, itong Amos ay itong jewel na ito, itong malakay na ito. Tumutukoy siya doon sa millennium. Kay thinking nga dawaton nila ang ilahang Kristo, ilahang Misaya. Ang ginatanong na ko diri nga, and your sons and daughters Oh, will yun. prophesy Mm. future. Ang ginatanong na ko din ang iyang grammar. Ano na be? Ang grammar niya. So di na ako makita din Dili sa siguro na siya applicable Bible. pastor no, pero sa gigamit ba yan siya dito sa pag-ano sa kuan? Pagbaba sa Holy Spirit dito sa ila sa Acts. Gigamit ba yan ni o kani ni, Pedro? ni Peter nga this is Oh. that. This is that nga gisulti ni Joel. Oh. Oh. Pero dili siya mao nga hitabo kaning Joel 2:28 sa Acts chapter 2 nga gisulti ni Peter. Dili. Mali. Kay ngano man, Sige kay daw. ang sulti niya, I will pour out my spirit on all mankind. So dili man all mankind ang hitabo sa Acts chapter 2. O sila lang. Sila man lang ni Peter. So dili siya applicable. Nya murag parehas ni. Ang nahitabo dili sa Acts chapter 2. On all bitaw. Murag parehas ni dinhi On sa second coming ni Jesus Sa Christ. Pedro. Nga ang Holy Spirit i-pour out sa ilaha. Sumao po na dinhi. Parang tinatanong ko manggod, may isa akong tinatanong sa kanila ba, tapos yun ang ginagamit niya na berstulo. Wala lang po ko ano kay may gamit ay So na-recognize lang ni Peter ang gisulti ni Joel. Pero dili mauna ang tinuod nga hitabo. Kay ang dire tanan jud sila all mankind nga ma-pour outan og Holy Spirit. Kay ngano man nga tanan din kay mga believers mo tanan pagsulod din sa millennium, tanan sila makadawat og balaan nga espiritu o kon yabuhan og balaan nga espiritu. Pero diri sa Acts chapter 2 siling ni Peter, dili man sila tanan pagsulti ni Peter. So, parang ano lang, nagkamali. Parang hindi man nagkamali, parang mauna. Pero tingnan mo, Comparing. tingnan mo. Peter addressed the crowd. Then Peter stood up with the 11, raised his voice and addressed the crowd. Fellow Jews and all you who live in Jerusalem, let me explain this to you. Unsa na Acts na? Acts chapter 2, To, sa sige. 14, yun niya. Let me explain this to you. Listen carefully to what I say. 15. These men are not drunk. As you suppose, it's only 9 in the morning. No, this is what was spoken by the prophet Joel. Yun naman, nag-quote man lang siya sa Old Unsa na Testament. verse unsa na siya? Sa 15 na, chapter 2 verse 15. 16 then 17 na. Oh. In the last days, God says, I will pour out my spirit on all people. Your sons and daughters will prophesy. Your young men will see visions. Your old So, men will dream dreams. So ang gawa sana, gi-compare lang niya kumbaga pa nga sa atong pagtanaw karon nga mao nang mahitabo sa millennium, pagsugod sa millennium nga yabuhan og Holy Spirit, no? Last Pour days, out. oo. Oh. In the last days ko na daw. Oh, in the last days. nagka-consider si Pedro nga sa ilang panahon, in the last days, it's because dumating yung Holy Spirit. Oh, indwelt sila by Oo. the Holy Spirit. This is that. Pero, wala man sila nag-prophesy that time, Pastor, di ba? Oh, nag-speaking tongues na sila. Speaking of tongues lang man nga sila. nga ang mga Israelites lang nakahibalo sa ilang lingwahe. Kung magapa ang ginasulti ni Peter nila lingwahe sang Israelites nga taga Spain, isang Israelites nga taga Persia, ana mo nang nahitabo. Pero nahawa lang pud baya tos Pastor. No, dili lang pud baya to siya nga nag-remain nga kung kabalo kong mag-Spaniard, Spanish na lang gid akong inistoryahan. Oh, pero ang lingwahe ni Peter Galilean. Ang pag-istorya niya Galilean. O gani, Pero pero nakasabot ang Espanyol, nakasabot ang Persian, nakasabot ang tanan pero sila. naghawa lang to siya Pastor no. Hawa ang Ang katong Holy Spirit nga to nga sa tangno. Wala to siya nagpermanente sa ila, dili to siling. Bebe. Dili to siya siling no. ano si
ano asealing sa Holy Spirit Oh, o kung indwelling sa Holy Spirit, mao na yung consideration. No, kwan siya kanang kwan siya indwelled sila sa God the Holy Spirit kay ang pulong dito is kwan kanang nagrest. Ang interpretation ana is dwelling. Acts chapter 2. sige daw, Pastor Be. Kay pagkahuman ato. Aryo, Acts chapter 2 verse 3. Oh, Kay kaning pulong nga rested sa kwan sa Nasby o kon sa King James is Arrest. sat apan. Arrest din na sa NIV. oh, rest. Rest. On them. Now, kung tanaw mo na siya sa Greek, sat, ang word dira is dwell. Dire, rest, Pastor. O rest ang gigamit sa English. So, ibig sabihin, Pastor, katong mga 11 nga mga batanan na to, mga disciple, nasudlan man gito sila tanan. Ibig sabihin ba doon, ang dami nilang languages na alam? Wala silang alam. O gani, pero kay ana nga time, gibutangan man Tungkol sila. sa Holy Spirit. O gani, tungod kay gibutangan man sila sa Holy Spirit. Kung maingon na to nga gi-indwell man sa ilang Holy Spirit, ibig sabihin ba maraming mga dialects or languages na ang nilagay na sa kanilang mga bunganga at hindi na yun umalis? Wala na, hawa na. Ayun ang tanong ko. Basig ka na lang ang moment. O kato lang ang moment. Tapos mga po na yun, nadunggan na ako. O Murag sa Korea, na tawag dito church. Ako lang na nadunggan na, pero di ko makakonfirm na. Nga, kung ikaw mawali, halimbawa, Pinoy ka, siyempre Tagalog, ang interpretation. May microphone ka, tapos ang mga congregation na sila lingkuranan, nga ilaha jud, minito siya nga na shoulder ba nga, kwan jud si mo, ikaw ra jud, tapos isa na pod. Nay aparatos dito nga ibutang nimo sa imong dalunggan, earphone kung unsa ba. Tapos ipindot nimo dito kung Japanese ka, Japanese ang imong ipindot. Now, kung ikaw ang nagawali is Filipino, no, speaking Tagalog ka, Tagalog speaking. Ang pagsulti nimo sa Tagalog dito sa Japanese nga gipindot niya Japan, may interpretation sa iyang earphone. So, ang iyang madunggan is Japanese. Ang isa po nangyari dito, na kay Duterte, Pastor. may naapon? O amo nang During sa ano. So mao po ni murag mao po ni nga sistema ang sa Acts chapter 2. So, yung point ko lang siya, hindi pala siya permanente. Dili sa permanente. Kasi parang gina-compare ko manggod siya sa Tower of Babel. Oh. Yung Tower of Babel talaga, permanente yung dialects or languages kasi nag-separate gid sila nag-iyahay gid sila. Hindi sila nagkaintindihan. Hindi talaga nagkaintindihan kasi permanente na to, hindi na binago yung Wala mga na. salita na yun, kaya kumpul-kumpul na sila kung kinsa ang maintindihan niya. Pag-abot dire sa New Testament, sakang kani-kani Peter, nga tayo, Acts sakang to. Peter na yun. Yun ang tanong ko, Pastor. Kung nagpermanente ba or temporary lang kasi that time daghan kaayong mga nag-anha din ha sa Jerusalem, sa Israel, nga anak nga time, nya ang kani ba yung mga kuano? Aridwell. O taga kuan lang ba ni sila kaning taga tawagan na ilang kuan one languages lang sila ba? Oh. So ni kato lang nga time di ay pastor. Kato lang ang time. Kumbaga Pagkahuman pa, na to wala na. wala na. After niya na wala na. Tapos sa pagsunod nga mga hitabo na alimba, sunod nga adlaw anapon, wala na galilian ng ilang istorya na. Okay. Galing. Tapos yung word nga prophecy diri pastor, wala jud ko nabasahan pastor. Nga mismo gani ang mga disipulo. Pamanggani ko kadungog ganaan na sila nagprophesy sila. Prophesy. Unya na lang last na lang gitong si John the Beloved. Nagisulat niya ang ano, di ba? Oh. So, ibig sabihin, tama yung punto mo rin, Pastor. Kasi walang propesiya dyan na nangyari dyan. Only na lang yun si... Okay, ang revelation, ara kay Jan Kay Jan. Dala sa apostle. Oh. Jewish apostle. So, kung asa man, 96 AD siya gani, ginsulat. magani nagpropesy si Pablo kung bagiitan na nga ako. Ang concern ni Pablo, siyempre, kuwan siya ka ng Gentile apostle. Pang Gentile lang yun. Ang iyang, kumbaga pa, ang iyang ideya, senaryo, vocabulary, pang Gentile. Tapos salvation yun. Christianity.
Tapos pastor no, butang na to, ipagpalagay natin na si Jewel nandiyan sa Old Testament sa millennium. Oh. Ano pa man ang iprophesy nila pastor nga naa naman si Kristo din pastor garon. Oh. Kana siya pastor. Oh, kana siya nga point. Kana siya. Or either nga ang iprophesy niya kanang repetition na lang unsa ba? Or else nandito lang siya pastor kutob ang propesya ni kuan pastor ni lahat yung mga propesya naman di ba may mga prophetess man sa Old Testament. Oh. Dito lang banda sa nangyari before kay Christ. Yung pagpaanak ko niya di ba si Isaiah ang ingon niya. Well, bisan kay Daniel na aning tribulation cut off. Ang cut off lang. Tapos ang the kingdom na agyapon. Okay. Kaya lang ang the kingdom of heaven, the kingdom of God, klaro na lang ni siya kay John sa the book of Revelation. Dito nagiging klaro. Yun lang ang pagkaintindi ko pastor bakit. Kung iwag isip-isip ko pati daday mo yung isip-isip ko ba mana ko nga Kag mao niyo. Di ba sa panahon ni Jesus Christ, Christocentric siya nga time. Di ba nagasulti siya mga doctrines or something about sa mga Israelites kung sa mga hitabo. Tapos karon paghawa niya kaya ang problema sito bisan unsa iyang mga pagtulunan dili mahimumduman sa mga apostles sa mga disciples dili nila usay madumduman. Now paghawa niya di ba I will send you another comforter helper tapos mautong mga recall sa inyo na po sa mga teachings and the comings. So kumbaga pa kay hindi nila mahinuduman ang teaching ni Jesus Christ. Kumbaga pa mao ning senaryo. Halimbawa, mao ni sa kay Jesus Christ, mao ni ang pagtulunan. Tapos nawala siya. Gihatag niya ang Holy Spirit. So nanan din ang Holy Spirit. Ang itudlo sa Holy Spirit, katong ang gitudloan din nga dili ninyo nahinumduman. Nan pag magtudlo ka jud sa dugang pa jud. So kumbaga pa tanaw nato ang senaryo kay hindi nato makita sa grammar simple future and resulting nga ang your daughter shall prophesy. Pwede nga iyang i-prophesy katong gitudlo nga dili nila nahinumduman. May posibilidad lang. Bali lang magtudlo lang sa ilaha. Magtudlo sa ila kay kung tan-aw ba nimo sila educationally dili gid baya ang mga ni Jesus ang iyang mga disipulo dili gid baya educationally nga ingon nga may background nga gid baya tapos di basta-basta baya ang tudluan nila padir gid baya di basta-basta bungkagon gid ba nila mao po na ang ang pagtan-aw din na so naay mga repetition of teachings nga mahitabo para ma-recall lang ang unsa nga gitudlo tong niagi. Oo. Tapos mismo si Kristo pastor nagprophesy gid baya siya sa Matthew chapter 25. Grabe gid baya ang di ba? Pagguba sa kwan. Siya grabe baya ang propesya niya nga kwan. Yung point ko lang diyan. Itong si Joel. Tapos ging prophesy niya tapos pag nahitabo na makasulti dahil pa mga disciples nga ay mao ning gisulti ni Jesus Christ. Di ba? Ma-recall nila. So may posibilidad nga mauna ang mahitabo. So wala tawag lang ta assumption. Kaya isa lang kapag prove nga wala naman say something i-prophesy din nga kung angay. Tama ito pastor. Ano prophesy nga? Tapos naman tanan. Pwede naman na yung pangutana kay Kristo. Ang Great White Judgment. Great White Judgment na pag umasa na eternity. Sige lang. Pwede lang nagyapon sa Ginoo pastor. Sa atin. Bakit so, may posibilidad lang ang mga hitabo. Na pwede naman yung itatanong Di ba? So, isa di ka pinpoint po sa indwelling sa Holy Spirit. Balik ta. Para sa karon sa kuno kaning operasyon ni kuno. Kuno ni isa lang ni kadugang lang ang tawag sa 1 Samuel 16. Proving sa Old Testament wala joy indwelling sa Holy Spirit. But the Spirit of the Lord departed from Saul. Si Saul dire mao ni siya ang king sang Israelites. And an evil spirit from the Lord troubled him.
And Saul's servant said unto him, Behold now an evil spirit from the Lord troubled thee. So ang Holy Spirit nagsulod kang Saul. Kay ang Holy Spirit, but the Holy Spirit departed from Saul. Kay nagahawa ang Holy Spirit sa Old Testament. Mao nang grasya sa tuwa nga we are the temple of God. Bisan pa gani sa Psalms 51:11. Asa nabutang? Wala na ako nabutang din eh. 51:11. Tanong ta daw ito. 51:11 Psalms. Okay. 51:11. Isa po siya nga time. Kasnat. Pwede ko mabalik, Pastor, yung Holy Spirit sabi mo is to remember. Kasi the time, hindi isla kagaya sa ating ngayon ba nga, pwede ta makabasa ang Biblia. Wala may Bible sila. Wala gid ba ya? Wala sila Bible. Wala gid ba ya, Pastor? Na sila. So tanan sila mariko lang through communication verbally. Tapos siyempre kung may araman sila Septuagint. Ang katunog, di ba? Sa ilang panahon. Ana. So pero even though nga may ara gyapon communication sa ila, pero like sa to nga daghan na ta kayo mga sources. Nga tuwa lang nga mao lang submission sa balaang nga espiritu. Dili lang nga bahin. So 51:11 be sulti dinhi 51:11 ani day. Cast me not away from thy presence and take not thy Holy Spirit from me. Sulti ni David. Take not thy Holy Spirit from me. So, gawa dyan ng Holy Spirit sa Old Testament. Sige, padayon lang ta sa sunod sa atong nga pagtuon sa ginatawag indwelling sa Holy Spirit. Kagbisan pa sa ginatawag nga feeling of God the Holy Spirit. Okay? So, let's pray. Sa imo blang nga man, salamat Ginoo sa mga pagtulunan. Kag dina jud sa teaching ministry kag confirmation of the Holy Spirit. Naghatag Ginoo kalig-on Ginoo of connecting the dots Ginoo sa mga pagtulunan, having assurance, confidence Ginoo sa mga kamatuoran. The truth shall set us free from the old sin nature nga sa ring Ginoo nga biyel dito ka the Holy Spirit. Kag salamat Ginoo bisan of giving us Ginoo spiritual understanding sa mga pulong. Nga tanan sa imong grasya sa imong pamaging Ginoo, kataglikunan sa amo nga sa imong ginasalig ang tanan. Pinagis ka lang Jesus Christ. Amen.